tayo para mahopitaw. So ang atong isugutan ning kabuntagon giuluhan sa kontrabida. Kita na mingon kontrabida. Dahil mo tapad, ikaw akong kontrabida. Okay, so kibaw man ta kung say pulong sa kontrabida no, gatagalog gud ko ani. Sagdi lang. So ang salitang kontrabida kibaw na ta ana, kalaban sa bida. So ang tumong sa kontrabida mo mubuhat siya kanang dautan, puro siya sige og kanang sukwahi sa bida aning mao nga salida igsoon. So usahay sa atong kinabuhi, murag na-feel nato nga murag tag na sa salida nga kita ang bida na murag atong unahuna nato yung mga kontrabida. No, usahay kining atong ginikanan. No, sa mga batan-on, kontrahon ta sa tanan mga gusto nga kini akong uyabon ma, kini akong gusto, pero ingon ang ginikanan nga dili ko ganahan niya. Ko ganag Chinese, ngan ko Japanese mo na. Usahay pod ang atong kontra sir no kay saya atong asawa or mga asawa ang atong bana, di ba? Matud pa sa mga igsoon ang iyang bana, yang best enemy ko no. Kay sweet sila kayo o okay sila pero di sila okay magsige sila away. So usahay ang atong kontrabida pwedeng atong unahuna nato nga atong kontrabida ang atong bana or ang atong asawa. Pwede po ang atong pastor. No, daghan kinagdumot sa mga pastoron sa nakuha. Daghang mga guba sa gamit na kusbalay kay nako isuol nga ako siyang tambagan ang iya panghimungtan ng mga gamit nako, akong helmet na buak, akong ligid gibuslot, ang ako ang okay ba ko di ko mo judge pero daghang namuingon man god ang sapatos gigisi nga nabitaw kay gikontra ko niya kay ako siyang gibadlong sa iyang sayop. Concern lang ko ba na mga tao nga ingana nga pwedeng kamo gani sa ako basig maayo mo sa ako pero gadumot na di mo pero okay ba joke lang ana or basin lang ba ay personalan ba basig kabantay ni pastor pwede nga atong teacher pwede pod nga natay ga content man ka nay mga basher or mga marites atong kinabuhi di ba murag kontrabida sa ato nya pinaka-kontra pod nato sa Pilipino karon kining gitawag og kaning taga-DP o kaning mga government officials. Di ba? Sa mga kita tag-DP nga uniform dumtan na nato kining mga kurakot din sila oh. Mo nang magnami bag nga gikan sa kuya ni sa akong asawa, DPWH man to. Ato ning tabunan gid kay murag basig maaantang taga-DP ba bal patuon tag baton eh. Mo nang nga kita mga Pinoy daghan sa ato ilabi na karon mga panahon na nagdumot na no. Di man sa nagdumot pero makasaway ta ba? Nikinid yung mga taga-gobyerno, mga kurakot ni sila. Sige pangawat sa atong kwarta. Pero sa Bible mga igsoon, ang storya sa kinabuhi, ang pinakabida gid sa atong kinabuhi mao ang atong Ginoo. Amen. Unya si Satan ug ang iyang mga kauban nga atong gisugutan karon mo ni kontrabida tinuod sa atong kinabuhi. So hindi dili na tupong si Satan og gahom sa Ginoo bat ubos siya. Tungod kay gusto man siya mahimong Ginoo, unya gitagak siya sa kalibutan tungod sa iyang tinguha nga mahimong Ginoo, mo na nga karon nagdumot siya sa Ginoo og sa mga gibinuhat niya. Una mangita siya pamaagi nga gubon gid niya. Ingon ang John chapter 10 verse 10 mingani ang kaaway sa paglaglag pagkawat sa atong kinabuhi. Dako pagasulti dili ang gobyerno, dili ang imong asawa, dili ang imong bana, dili ang imong silingan, dili sila ang kontra gid nato. Kun dili naay kontra nga atong gisugutan karon tulo ka buok nga mo ni pinaka giingon sa Revelation nga dapat natong bantayan kay sila ang rason nganong dagan tagkagubot sa kinabuhi. Amen. So gitawag pa gani sila sa ubang mga scholars nga the unholy trinity. Na may Holy Trinity, si God the Father, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Ang unholy Trinity, murag dili balaan nga Trinidad, mo ni silang tulo ang atong sigutan karon. Amen. So sa wala mga nakasubaybay sa atong patalastas niagi nga mga Domingo, akong i-recap lang ni ako ni isgutan ug asa ni silang tulo. Grabe kaayong nagpamuhat. Talag ko na ko sa ato ang PowerPoint, manual PowerPoint. Dara. Kay arit to nga lang parehog sir. Aring ana boss. Ang nakaraan sa mga wala gyud nga wala nakasubaybay sa atong patalastas. Makita ni sa YouTube, makita mo sa YouTube ani. Naman ni naka-save tanan ang mga wali didto. So ako ning mas giklarong gidrawing, nakaklaro makasabot asa ako ni explain mo ni mahitabo kanang sa katapusang mga adlaw. Okay. So aning time mo ni ang na time nga nagilansang og nabanaw si Jesus. Asa na mas Jesus karon ana sa
langit. Okay, nabanhaw naman siya, nagalingkod siya sa trono sa Amahan. Kaning gitawag nga kasamtangang panahon, mo ni ang time nga naata karon. Nata diri karang mga panahon na wata kahibaw. Sunod ang mahitabo ani nga inagbalik ni Kristo, mo ni sa ikaduhang pagbalik ni Kristo. Na dire, mo ni gitawag nga rapture, inagbalik ni Jesus, magpundo ra siya sa panganod. Nganuman kitang tanan musaka man adto. Mo ni na pagkuha sa mga magtotoo ni Kristo, inagbalik ni Kristo, kitang tanan mutagbo niya sa langit. Watay sakyan ha, basig malibog mo helicopter ta pastor dili. Tungod sa gahom sa Ginoo, kitang tanan mga usab ta. Ang ato mga sinina pangbiyaan nato diri unya natay gitawag nga glorified body. Kining lawasa pang langit ni siya. Nagkasinabot ta. So magtagbo taning langit mo ni picture. Sagdi lang binata lang ni pero klaro na kayo ang drawing. Si Jesus ni og ang kita ni sila. Kita ning mga tawanan na diri sa panganod. Mo nang giduwingan nako og panganod. Nagkasinabot ta mga bata. Okay, naklaro na. So tagbo saka ta diri unya human ana adto tas langit kaning nas babaw langit na niha. Mo ni gitawag nga bema judgment. Unsa man ning bema judgment pastor? Rewarding sa mga Kristohanon. Kita nga mga Christian nagsakar tos langit. Magpundo tas langit una kay mag-rewarding kadto murag magkuan ba? Unsa ni sa eskwelahan gani mag recognition. Kasi first honor, kasi second honor ana ba? Tagantag mga reward, tagantag crown adto. Tagantag crown unya mo na siya may tabo maglipay-lipay kadto human gitawag nga marriage supper of the lamb. Tama ning kuan magkasalta sa langit kay kita may gisumbulo man tang bride Jesus ang groom. Bro king ana ang mahitabo unya naay fiesta sa langit. Didto maglipay-lipay ta adto. Samtang ang mga tao nga wala nadala sa Ginoo katong dili mga Christian ay possibility pod nga ang uban pod nga Christian mabilin ani katong 144,000 dili mga Jehovah, mga Christian to sila. Unya kita nga naglipay-lipay didto kung maluwas ka samtang ang mga dili Christian maganto sila aning gitawag nga tribulation, gitawag sa og grabing kasakit. Grabing linog, grabing gutom, grabe tanan gyud, grabe nga bagyo, tanan gyud nga wala pa kunoy nakasinati aning panahona sukad karon. Karon kay mura namon tag naratol no sa mga trahedya, pero mas grabe ani kung mabilin ka ani. Mo nang mas maayog madala ka sa pagkabanhaw. Nagasanabot ta kay 7 years man kadto putlan ang imong ulo, simple ugod gayo. Ana ang imong usa ka sweldoan, usa ka katanan ra. O mo nang ingon ang Bible, luoy tong mga manganak aning panahona. Kay tungod sa grabe kaayong kasakit. Tinod gina pastor, may man mabilin ka ani. Okay, Mo ganina ingon tong gibasa to ganina nga walay makapalit, walay makabaligya kung dili ka magpatatax og 666. Pastor, kung matatakan ka ning 666, molangit ka dili automatic di ka malangit. Kay nag-imo man gi simbolo nga kauban na ka ni Satan. Na kay tigpamaligya man tagsuman. Dili ka mo mabilin di ko pastor. Kintahay lang man negosyante ka ng panahon di ka kabaligya o di ka kapalit. Di ka negosyante mo palit ka. Samang ka Christian ka dili putang ka ko or sakiton ka. Pero kung kag dili ka Christian tatakan ka ani pero automatic kang impierno. Asa man ka makabaligya ka impierno pug ka. Nagasinabot. So human aning pistas langit, magkaon ta didto, sa tong kanon didto, nag-rewarding pa ta. Human ana, nay gitawag nga ikaduhang pagbalik, ikaduhang pagbalik man ni kay wala man siya literal nga mimbalik Dios kalibutan ng pundora sa panganod si Jesus. Unya, kitang tanan munaog ni Jesus aning ikaduhang pagbalik niya. Nay gitawag nga millennium. Unsa man ning millennium? Ang paghari ni Kristo kauban ang mga Kristyan. Usa ka libong katuig nang maghari tas kalibutan kauban ni Kristo. 7 years ra diri, pero ani usa ka libo katuig. Okay? Gituohan diri nga ang tanang mananap magkaamigo na. Ang bitin dili na mamaak, ang tanan gyud. Moy gingon sa Isaiah, Jeremiah. Nalimot ko asa nga verse. Okay, tanan na dindot na wala nay kasakit diha, puro paglipay, kadaugan unya. Literal or dili literal atong awayon ang mga sakop ni Satan o katong tulong nga hisgutan nato karon. Mag-Spartan tani. So daog tadaan, dita mabalaka kay daog tadaan. Human ani mo ni pinakadelikado nga naman.
Human sa 1,000 katuig nga maglipay ta. By the way, kaning tulo nga tong isgutan naa sila dire. Isog sila dire kanang sila naghari aning tulo. Katong si Satan, katong iduhan niya kakauban nga gigamit niya. Unya, human adto mag-judgment na sa langit ug balik. Katong nabilin ni Re, sila na po'y musaka sa langit. Pastor, magpista sa langit, dili. Mag-rewarding sila sa langit, dili. Unsa man, i-judge na sila. Kaning judgment ani, gitawag siya white throne judgment, paghukom sa mga dili magtotoo. Itambog sa impyerno kauban si Satanas ug ang Antikristo ug ang mga false prophet kauban ato mga tawo nga wala ning tuo ni Kristo nga Ginoo manluluwas katong nabilin dire. So automatic sila, wala na sila nasulat sa libro sa kinabuhi, itagak na sila karon sa impyerno. Diin forever nga magsakit igsuon ang mga tawo nga dili kauban ni Kristo. So nakasabot na. So mo ni say timeline palay ko nagkuha sir. So karon padayon to sa pagtuon igsuon, overview lang to para makasabot ka sa atong gisgutan. So kinsa man ning tulo ka kontra nato nga giingon sa Bible, unang-una si Satan. Tanang maingon Satanas. Nagama ta maingon Satanas kang bataa ka, demonyo ka. Pero dili na sila mao ang Satanas. Kani gyud Satanas. Kini si Satanas igsuon, usa ni siya ka angel. Ayaw mo pag-imagine nga si Satan red color na isungay dili siya ingana, angel siya. Nag-imagine mo angel no, gwapo kayo siya pero ang gingon sa Bible mo ra mo gugukuno siya og usaray mata unya gilibutan siya og kanang ligid nga daghang mata. So mo gi-describe sa Bible nga si ingana si Lucifer. Kay kani si Satan didto sa langit kuani siya, walay makasaway niya tungod sa kagwapo niya kanindot kay porma. Siya ang worship leader sa langit sa una. Siya ang leader sa mga angel unya tungod kay gusto siyang mahimong Ginoo. Tungod sa garbo, gusto niyang simbahon pud siya, mingsunod niya ang 3/4 ba to? 1/3 sa angel. Munang gitagak sila sa kalibutan, munang nay mga ungo, nay mga diwinde, munang sila mga angel na sila nga gitagak diri sa kalibutan mga igsoon. Amen. Ingon ang Isaiah, ayan ablihim, may mubasa lang ko. Ingon ang Isaiah 14:12-15. Tagalog ni siya, anot nahulog ka mula sa langit o Lucifer. Sinasabi mo sa iyong puso, aakyat ako sa langit, magiging gaya ako ng kataas-taasan. Ngunit tinguha niya nga mahimo siyang Ginoo sa kinabuhi, magamhanan. Mabita na karon ang mga salida karon puro power. Kabantay mo ng mga salida karon. Kanang mga inkantadiya ba? Nagsimbolo na sila nga ang mga tao gyud gustong mahimong Ginoo kanang gahumba. Kanang mga One Piece, kanang mga Mobile Legend, kabantay mo na mga Dragon of Now, mga tao gana nga nay mga power kay ang tumong gidisitan nga ang mga tao gustong mahimong Ginoo. Kay pag mahimo kang Ginoo, unsa may tabo sa imong kinabuhi? Awa na kay kinahanglan kay Ginoo naman ka. Na kay freedom unsa imong buhaton, mo ni gitawag sa mga atheist. Gipili nila nga mahimo silang atheist, dili sila motuo Ginoo kay gusto nila og freedom. Kaya pag nakay Ginoo kadahang bawal man, di ba? Kung Christian ka, nakay balaod sa Biblia, baka bawal, mahimo kong atheist. Mo nang gipili nila sama ni Satan mo gusto niya igsuon. Ingon ang Luke chapter 10 verse 18, at sinabi ni Jesus, nakita ko si Satanas na nahulog mula sa langit gaya ng kidlat. Nakita ni Jesus nga si Satanas natagak yun. Gitagak siya igsuon. Wala siya ning naog sa kalibutan, gitagak siya. Siyempre gitagak ka, sakit kay nang gitagak ka. Wala ay mo pangandoy og angel nga gitagak sa kalibutan kay walay ilang angel nga gitagak sa kalibutan si Satanas. So ang tumong ni Satan aning kalibutan na para masayod ka kay mo man ni kontra gid nato. Dili lagi imong tapat ang imong kontra, dili si pastor, dili ang gobyerno. Gigamit lang na sila ni Satan. Amen. Si Satan ay kaaway ng Dios at ng tao. Siya ang atong tinuod nga kontra gyud. Usahay makikita jud kag kontra pero siya joy pinakakontra nato. Siya ang manlilinglang ng buong mundo. Unsa man ning manlilinglang? Mangingilad. Daga mangingilad sa kalibutan pero siya ang naghimo anang ilaron ta or siya ang nagiilad niya ang mga tao igsuon. Siya ang tagapagtukso at nag-aakusa sa mga mananampalataya. Siya ang tigtintal. Siya ang tigkondenar sa mga Kristohano. Napabang tanan, nga dyan pastor. Bago po kasugod. Okay, nga ng Bible, magbantay ta tungod kay
Kini si Satan, sige, tintal gid nato, tintalon gid niya 24/7 siyang magtintal nato. Kung kabantay mo mga lalaki, bisag matug ka, naay mo gawas nga puti nimo. Ngano man, nga gadamgo kag nakighilawas ka sa laing babayi. Nakasuway mo ana. Ngano man, ana palang daan, masabtan nimo nga si Satan nagpanglihok gid sa bisag natug ka. Mangita bisag pamaagi kada adlaw kanyang tintalon sa unsay huyang nimo para lang makasala gid ka og mobiya sa Ginoo. Napay gingon sa pag-eskwela namo kaning gitawag nga naturalism. Kana bang daghang mga tawo karon nga mubuhat og sala kay ilang una-una dili sila hukman sa pagsilot. Mo na mga pangutana mo, pastor ngano mang ang mga tawo karon di man hadlok silang magpakasala, di sila hadlok mga bet, mga wat og kwarta sa bulsa ng mga tao, ngano man ilang una-una walay silot nga moabot sa ilang kinabuhi. Imo nang ingon ang Ecclesiastes nga sa Proverbs to Ecclesiastes nga ang mga tao dili mo hadlok og pagbuhat og sala kay ilang una-una walay silot sa ilang kinabuhi. Mo nang nga na sila kay wa sila konsensya sa ilang kinabuhi igsoon tungod ni Satan. Igisulsulan gid niya. Gusto ni Satan nga kung di ka makasala, gusto niyang mabisi ka. Unsa may nakabisi na karon cellphone? Maungkon pugong ngayon ko, mabisi po ko cellphone usahay. Usahay, gusto niya nga kaning mga pananom na to, kaning mga kabaw na to, mga labhunon, gusto niyang ingana. Ngano man gusto niya nga dili ta mga lagad sa Ginoo, di ta mohatag og panahon sa Ginoo. Nga na si Pastor Miko nako, daghan kitag tulubagon sa Ginoo ngano man. Ang taga China, ang taga North Korea, ang tanang mga Christian nga nagsimba sila sa langob lang sa ilawom sa tunnel. Na-memorize nila ang Bible. Tungod kay grabe ang ilang relasyon sa Ginoo. Kitang mga Pilipino tungod kay wa ta lutusa, kumpiyansa ra buta, way basa-basa Bible. Yan si Pastor Miko, dako tutulubagon sa Ginoo ni pastor ngano man bisag paampuon gani di gini mo ampo. Samot tagmusangyaw. No mo nakita kumpiyansa ta kayo kay okay naman ni Pilipinas, di Luzon. How come alpan ko no be? How about kung paratas taga China kung masakpan tang nay Bible patyon ta? Unsa ka ano mabali ang sitwasyon ba? Ikini Pilipinas kay kalma ra man ta, okay ra man ta mabasa Bible dili langit or dili, basta kay langit okay ra gyapon. Relax ra ta ba? Mo nang si Satan gusto ginang mabisi ka, di ka makasa, pamo ko nakasa pastor pero nabisi ka para sa Ginoo. Diha ang nga panahonan nagamit kas kaaway igsoon. Inay mo tapal may pagbantay lagi. No, gigamit ni Satan ang mga gipang buhat sa Ginoo para makasala ta. Nakabantay mo pa makasala ka igsoon, si Jesus ang Ginoo pag makasa ka iyak ang dasigon nga mobalik niya, pero si Satan iyak ang ikondenar. Mo na trabaho niya nga wa kay puangod, wa jud kay nahimo sa imong asawa, nakahimo sa imong bana. Usay gini gamiton niya ang mga tawo. Lagi. Tinga ka kay asawa ni mo siya, bana ni mo siya, imo siyang anak, pero nganong mura man siya og kontra nimo, kabantay mo ana. Usay gamiton niya ang mga tao igsoon, gigamit niya ang gobyerno, ang nas katasan para kontrahon tang tanan. Kabantay mo karon ang mga banak asawa gaaway, magbuwag. Daghan kayong mga marriage karon nga nangabungkag, imo na pinakatumong niya, maguba niya ang pamilya mo, na pinaka gusto gid niya igsoon, no? Niya gusto niya nga kanang mahimot ang Ginoo sa kinabuhi, gusto niya nga di ta mo tuo og naay Ginoo. Nakasaway mo aning tanan ba mo tuo Ginoo? Or nakasaway mo usahay igsoon nga naa mo imong pangunahuna nga tinuod ba na Ginoo? No, nay mga panunang ano usahay kay samot na karon Lord kung tinuod nga naay Ginoo nganong gitugutan man nimo ni. Mo nay gusto ni Satan nga mo kanang butangan tani sa una-una abang away Ginoo sa kinabuhi kun naapay Ginoo nganong naingani man ninyong kaminyoon kun naay Ginoo nganong napobre man ka miski nangalagad ka sa Ginoo napobre ka ngana mga pangunahuna mo nay gusto niya ngano man gusto ni Satan nga molayo gid ta sa Ginoo. Kita man gid mga taga Sibiliano mga kasagaran nato dire kay mga mag-uuma. Unsa ganitoy pamaagi para kanang magbuwag sa uhot gikan sa unod na gitawag nga sa unang panahon, katong hampos, lambos, di ba? Kanang ibunal-bunal lang kuan para lang makuan. Apo tong giok, natong tumantumba nimo para lang makuan. Karon sa na may mga modern ron. Ha, bulhot na. O tracer o bulhot, kasayo na siya. Katong tracer, katong nga nanog sikat-sikat no.
nakatumbulhot masayon siya. So ingon ang Bible gingnan ni Jesus si Pedro nga Pedro pagbantay kay tugutan si Satanas nga musulay sa tanang mga magtotoo. Sama sa farmer nga naglain sa uhot gikan sa unod. So kining farmer si Satan ni gusto niya nga atong pagtuo sa Ginoo mawala, mubuwag ta sa atong pagtuo relasyon sa Ginoo na mangita gidyag mga pamaagi. Para dili na ka mosimba, di na ka mangalagad, di na ka makigrelasyon sa Ginoo igsoon. Maningkamot gid siya, gub-on niya ang simbahan, gub-on niya ang atong marriage, ang atong pamilya. Kung nakabantay gid mo kung nang himantayon lang gid ha sa mga pangitabos kalibutan igsoon nga grabing kurakot na karon nangayabo na ang mga modos, hindi ako farmer. Nga bitaw, si katong Alice Guba, dagan kinangayabo na karon nga mga sala igsoon nagubot ang simbahan, ni mga simbahan nga mga Christian nga nangabuwag. Nag-away ang isig ka pastor, ang misyonary o ang pastor nag-away nga naman. Mo na gusto ni Satan, gub-on niya ang atong relasyon sa Ginoo. Libugon ta niya ba para kitang tanan mo biya sa Ginoo. Mayon nga 1 Peter 5:8, ang diablo ay ang inyong kaaway ay gumagala parang leon. Si Satan kuno mura og leon. Lion. Kaya ba mong lion? Ano ba? Mamaak. Hadlok na siya. Mura siya lion. Mura ra siya lion. Kaya ang sa Bible, si Jesus man ang lion. Pero si Satan, murag lion nga nangitag tukbonon. Munang magbantay ta. Ingon ang Revelation 12:9-10, ang malaking dragon ang tinatawag na Diablo at Satanas na dumadaya sa buong sanlibutan. Sa una, sa time nga giilad ni Satan ang si Adan ug si Eva, bitin siya. Pag-abot sa Revelation, nahimo na siyang dragon. Grabe kayo, bro, Pokemon bitaw nga ming evolve. Kailan mo ng Pokemon? Bitin siya sa una karon nahimo siyang dragon. Ya kaning dragon mao ni si Satanas nga manglimbong sa tanang tao. Limbungan niya ang tanang tao igsoon. Tanang bakak ka Satanas na, tanang sayop, tanan nga bakak sa kinabuhi gikan gid na ni Satanas. Kinsa atong unang kunta si Satanas. Okay, ikaduha igsoon kaning gitawag nga Antichrist. Unsa man ning Antichrist? So ang Antichrist igsoon siya ang taong laban kay Kristo o nagpapanggap na siya ay Kristo. So ning kag-antay gani kontra ni Kristo. Napabangta na pipika sa imong tapad biay sa katulog. Kay hapit na ang mahuman ang salida. Okay, so sa Bible na ay duha ka klaseng Antichrist. Una, mga gitawag siyang Antichrist, ito ang mga taong laban sa turo ni Jesus. Tumatanggi si Jesus ay anak ng Diyos at tagapagligtas. Ingon ang Bible, igsoon, magpaminaw sa taha, ako ni siyang dali-dalion. Ingon ang 1 John 2:18, narinig ninyo sa darating ang Antikristo at ngayon ay marami ng mga Antikristo. Dagan kunong Antikristo. Dagan ang mga supak ni Kristo. Kinsa man ni sila? Ingon ang 1 John chapter 2 verse 22. Ang sino mang tumatanggi na si Jesus ang Kristo, siya ang Antichrist. Number 1. Number 2, 2 John 1:7. Maraming manilinlang ang lumalabas na hindi kumikilala na si Kristo ay naparito sa laman. Ang gayon ay ang manilinlang at ang Antikristo. Aminaw sa kayo, hangad sa ni Pastor. Kaning mga Antikristo, sila ni nagtudlo nga si Jesus dili ang manluluwas. Kinsa may mga simbahan karon nga nag-ingon nga si Jesus dili manluluwas. Daghan. Kung mag-study mo, mag-research mo sa ChatGPT, sa Google, igsoon, kinsa ang mga simbahan nga nag-ingon nga si Kristo dili ang manluluwas, daghan. Mo ni bantayan na to. Mo na mangutana ka, pastor, unsa mangging simbahan ang dapat akong simbahan? Kung nagtudlo na sila nga si Kristo ang manluluwas, mo na dapat nga simbahan nimo. Pero nagtudlo gani sila nga daghan ang Kristo, daghan ang manluluwas, moingon sila nga ang simbahan ang makaluwas, ang mayong binuhatan ang makaluwas. Igsoon wala ko nang ngunlinar, wala ko gapakaingon nga nagpakamatarong ko. Kaysa among pagtuon sa apologetics, kaning apologetics, mutubag kas mga sayop nga mga pagtulunan. Kanang moingon sila nga sila ang makaluwas, ang ilang simbahan makaluwas, ilang binuhatan makaluwas, ug daghan kayong paagi sa kaluwasan, nagpasabot na sila ang Antikristo. Gigamit lang sila ni Satanas. Pero dili sila ang demonyo, gigamit lang sila. Pwedeng gamiton po tayo igsoon.
Nga kadaghan nga mga tao nga di mo tuo nga si Kristo kuno Ginoo. Abe kung pangutan-ong kuno mo be, ngano mo simba mo ng simbahan nga Ginoo ng Kristo ninyo nga si Kristo natulog man. Si Kristo gikapoy man, giuhaw, gigutom. Naba di Ginoo nga uhawon, naba di Ginoo nga gutumon. Bitaw no? Ay, balhin ko. Ari ko witness. Ari ko saksi. Ari ko sa iglesia ni Kristo, pero di mo tuo nga si Kristo. Unsa man ning Kristo di ay kaning Kristo dili apelyido ni Jesus. Sabihin singa ni Jesus, Jesus ang apelyido niya Kristo, dili na apelyido niya. Kaysa mga Hudiyo wala sila'y apelyido. Wala maingon sila si Jesus nga Kristo, kaning Kristo manluluwas. Gianggaan siya manluluwas nga naman siya ang manluluwas sa kalibutan. Gastadi ka og Christology, si Jesus 100% man, 100% God pud siya. Ang sabi pa matuod nga Ginoo si Kristo, nagmilagro siya. Naa ba di tao makalakaw ibabaw sa tubig? Pangutanan na sila, Kuya, naa ba di tao makalakaw ibabaw sa tubig? Gawas to taga diri. Di ba? Naa ba di tao makapadaghan sa bread gikan sa 5 ka bread ug 2 ka isda na himong 5,000 ka sliced bread nga hiniwa-hiwa? Nabadi tao nga makabalhin gikan sa tubig mahimong wine. Nabadi tao makabanhaw sa patay. Wala. Wala sa Bible si Jesus ra. Kung nag-claim siya nga dili siya Ginoo, sa ato pa naa siya gilisuan siya. Nya gitawag man siya sa Bible nga good teacher. Unsan pagtawag ng good teacher kung dili siya kung bakakon sa igsuon? Nagkasanabot patang tanan. Mo nang kita lagi mga Kristyan magbasa gitag Bible. Kay pagsultian ganita kanang yung simbahan, walay mga santos diha, di na makaluwas. Moingon na sila nga kini ang makaluwas, kini mga santos nga namatay sa una ang makaluwas. Moingon na sila. Muna gud ka tay basag Bible bitaw no. Kini pastor jud ang warta dinhi siya, tanawa makasakanan jud ang mabot nga panahon. Gamotor pa na karon. Pero magpajiro na humabot. Madakot na ng tiyan, butambok na. Kaya inyong mga ikanapulo, gikauna ni pastor. Di po no, kanuna kay kwarta man na, bitaw. Nagkasinabot ang tanan, manang magbantay ta, kay klaro kayo, si Kristo, Ginoo siya. Na ba mga ubang tao, mingon sila nga si Kristo, wa nagpakataw. So Ginoo siya nga, wala ko nung nagpakataw siya mga igsoon. Napagani nagingon ron nga, batang healer nga, si Kristo, kung di ko na mabalik. Mga false prophet naman niya gitawag nga mga antichrist. Nakadaw mo ng batang healer sa Facebook. Mingon siya nga, wag na kayong maniwala dahil hindi na babalik ang Kristo ninyo. Hindi na ko na mabalik si Jesus. May laman niron kung mabalik siya, maapil ka tong tribulation o niya masugnod kas kalayo, luoy pug kaayo kung dili siya mobiya sa sala mga lagad sa Ginoo igsoon. Amen. Napay mga tao nga mingon sila nga si Kristo dili kuno tao, dili kuno Ginoo. Mo nang sa atong kinabuhi, masigid jud kog wali kabahin aning kaluwasan. Nganuman, kay mo ni importante. Bisan pag-asa kang simbahan lagi pero wa kay baw sa kaluwasan, luoy kayo ka. Amen. Wala ang kaluwasan gyud pinaka-importante mo may tumong nga minganis Kristo para luwason ta gikan sa mga sayop nga mga pagtulunan igsoon. Karon ari tas gitawag nga the Antichrist. Mingon kani kag the Antichrist, siya ang tao nga mulingkod igsoon. Kaingon ang 2 Thessalonians, ato ning ablihan na para makasabot mo kay naganda bang pagkitabo sa ikita mong god sige tagtanog balita sa Pilipinas. Tasuway mong tan-aw sa balita sa tibok kalibutan. Ilabi na ning balita sa mga Israel. Moabot gining panahon na, hapit na gining moabot nganuman sa 2 Thessalonians, ikaduhang Thessalonica chapter 2 verse 3 to 4. Ato nang basahon. Ikaduhang Thessalonica na ang tanan, lag ko og giya sa mga wala pakatuod. Ikaduhang Thessalonica chapter 2 versikulo 3 hangtod sa 4. Nana, atong basahon. Ingon siya, ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa sa bisan unsang paagi. Kay ang maong adlaw dili moabot samtang dili pa mahitabo ang katapusang pag-alsa batok sa Dios o dili pa mutungha ang tawong yawanon. Muni siya,
ang gitagana alang sa kalaglagan. Supakon niya ang tanan nga nagpakadiyos og nagpakabalaan sa tawo. Himuon niyang labaw ang iyang kaugalingon kay kanilang tanan. Gani musulod og mulingkod siya sa templo sa Dios og ang kuno niya nga siya Dios. Hangad sa ni pastor atong gibasa kaganina sa Revelation na atoy mananap nga mutungha sa dagat. Ang ikatulong mananap, ay kadong mananap mutungha gikan sa yuta. Katong mananap dili to mananap nga literal. Tawo to siya. Ug mao ni gitawag nga the Antichrist. Namo ko'y gigamit si Satanas nga tawo nga mulingkod unya kay sa Israel igsoon. Kung nasayod mo sa history, ang unang templo gitukod ni Solomon. Kasi unang gatukod si Solomon. Karon, tungod sa pagpakasala sa taga-Israel ug sa Juda, giulipon sila sa taga-Babylonia. Kasi gaulipon nila, taga-Babylonia. Giguba ang ilaang templo. Nya gidala sila sa Babylonia. Karon, napildi si Nebukadnezar sa laing nasod, gipauli ang mga taga-Israel ngadto sa ilang nasod. Karon giguba mang ilang nasod. Unsa mahimuon? Ayuhon. So gitukod ang ikaduhang templo gikan ni Zerubbabel ug ni Nehemiah. Si Nehemiah tong gatukod sa koral unya si Zerubbabel tong gatukod sa simbahan ug templo nila. Karon pag-abot sa time ni Jesus ug sa mga apostoles, naguba na pud ang templo. Ikapilang templo naman to? Ikaduha. Giguba siya sa time ni Titus. Si Titus, na po ni trip si Titus, ditong bulpen. Katugon din ng uban, basa ka ni silang unahuna nila. So si Titus, si Emperor Titus nga taga Roma, kinasakop man ang Christian sa Roma atong panahona, gusto niya nga usbon ang ilang gingharian. Unsa iyang trip? Gisunog niya ang pabrikas mga kahoy. Kung nasunog, gipasanginlan ang mga Christian. Si Nero to siya dahil si Titus, siya to mo lagi na gipadakop niya tong mga Christian, gipalaog sa mga layon, gipaputlag ulo, mo ni natabo niya na karon gusto niya nga mga Christian musimba ni Titus, kailang unahuna kaning emperor sila panahon na gusto nilang mahimong Ginoo. Wala man silang simba, gisunog nila ang templo sa mga Christian. So naguba. Kapilang templo to naguba? Ika-duha. Karon, ang templo sa Israel guba hangtod karon. Nya giprophesy ani nga 2 Thessalonians nga tukuron pagbalik ang ikatulong templo. Aminaw mo balita tinuod gini siya. Naanay mga rumors nga balikon na kunog tukuron ang templo. Pag matukod ng templo naay mulingkod sa trono nga gitawag siya the Antichrist. So dili siya ang tinuod nga Kristo, nagpaka-Kristo siya. Muhimo siyag mga milagro. Mo na mga tawo mutuod jud niya. Nya muhimo siyag mga milagro unya mo promise siya og peace treaty. Naay gitawag nga one world government o one world religion, tanang relihiyon iya ang i-convince nga mag-usa ta. Tanang gobyerno sa kalibutan iyang tigumon unya iyang sabuton ang mga presidente nga mag-usa ta. Para naay peace treaty. So anang panahon na walay gira. Kay na amigo man tanang relihiyon o tanang nasod sa kalibutan, pero iyan ang taktika. Human ana, iyan ang pangpatyon ang mga Kristyan. Sumapakahoy-kahoy na siya. Grabe ato ni simbahon kay siya dyan ng Kristo nga ming balik. Kay mumilagro man pod. Mo nandito nang mumilagro, tinuod. Mo nagbagbantay ta kay pag matukod na ng third temple, kung buhi pa man go galing tana sa tugot sa Ginoo, magbantay-bantay na ta kay hapit na mobalik ang Ginoo pag mahitabo na siya. Thrilling ani bot akong balibo. Thrilling kayo na. Kaya pag muling matukod na ng third temple, mulingkod na siya, mo na nay Antichrist unya, moabot tong gitawag nga tribulation. Siya ay maghari. Kaning Antichrist o kaning si Satan, manggawas na ni sila. Gani nang gawas na sila karon, igsuon mo nang magbantay ta kay mo nay tumong nila nga kanang ilaron ta, na peace treaty nga mahitabo. Siya ang giingon sa Daniel chapter 7 of 9, the little horn. Sa 2 Thessalonians, gitawag siya the man of sin. Unya sa Revelation, gitawag siya the beast from the sea.
mugawas siya gikan sa dagat. Kay kining dagat simbolos dagat manggod kay kamatayon. Dito siya mugawas igsoon. So nagkasanabot ang tanan. Mo ni may tabo sa umabot nga mga panahon igsoon. Tan-aw mo sa mga news, anang Fox News o kanang balita gikan sa Israel manghitabo gid na siya. So ang layunin ng Antichrist, linlangin ang mga tao upang tumalikod ni Kristo. Mo ni pattern niya, mo talikod tas Ginoo, agawin ang pagsamba para lamang sa Dios. Gusto niya nga siya ay simbahon. Wait, ibantay mo pattern. Sa Genesis mo gusto niya ni Adan ug ni Eva nga mobiya sila sa Ginoo niya. Gusto niya nga siya ay simbahon. Ani pong panahon na mo po'y gusto niya igsuon. Manang magbantay gyud ta, no? Sa mga pagtulunan, kinsa atong ginapaminaw, kinsa atong gina-follow, kinsa atong gina-post sa Facebook kay dagan niya kay nagwali ron kabahin ni Jesus. Pero mailhan nimo nga ang pagtulunan, iya bagid ni Jesus. Kaya ang kaluwasan mailhan man. Pag once gani magtudlo ang simbahan nga si Kristo ray makaluwas, pinaagi sa atong pagtuo o grasya niya, kana mo na tinuod nga simbahan nagtudlo sa Bible. Pero dili gani magbantay-bantay ta. Kay basig maapil tas mga mini nga mga propeta, mga antichrist. Maapil ta atong pagtambog sa kalayo sa impierno. Ikatulo, mahuman nagita kining gitawag nga false prophet. Unsa man ning false prophet? Mga bula lang propeta matud pa nila. Mga bulaang propeta sila. Kiba mo ng word nga propeta kana bang mutagna sa unsay maabot, unsay may tabo sa umabot. Pero kani sila mga sayop nga mga propeta. Dito bula lang propeta ha. Bulaang propeta. So ang false prophet ay isang tao na nagpapanggap na sa sugo kuno siya sa Ginoo. Manaingon ang Matthew 7:15, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta no lumalapit sa inyo na may anyong tupa, datapwat sa loob ay may lubong maninila. Grabe kayo, no? Mura siya nagpaka-Diyos nun siya, pero sa sodi niya, wolf di siya. Nagpaka-sheep ba? Naman ko'y issue sa simbahan sa una nga, muapil kuno siya simba ng simbahan na mapakoy-kahoy. Maniid ng simbahan na. Iyang sultian ng mga membro nga, huy ka nang ditulos yung pastor sayop na. So muna siya gamiton sa kaaway igsoon nga manglimbong. So ang mga false prophet gigamit po na sila ni Satanas para limbungan ang mga tao. Muna ingon ang 2 Corinthians 11:13-15, ayan ablihe, sapagkat ang gayong mga tao ay bulaang apostol. Si Satanas man ay nagpapakakunwaring anghel ng kaliwanagan. Magbantay ta kay si Satanas gani magpakahoy-kahoy pud siya nga mura siya angel gikan sa Ginoo pero dili di ay. So be aware kay ang false prophet ay nagprophesy. Kabantay mo sa Facebook kung sige mo Facebook, daghan na karon ang nagprophesy nga mobalik si Jesus karong September 25 to 27 na extension pa jud. Para sure nga mobalik na kay October na karon ay. Napag itong 2012 bubalik kuno si Jesus, wagi po ning balik. Ano pa bagoron? Negro nga siga ng mata bito sorry kayo. Tumon nga siga ng mata nga kada sa Pilipinas kuno magbantay kuno mo kay mobalik kuno si Jesus. Ayon ang Bible, ang false prophet gani, basta moingon gani kag false prophet, magsigig prophesy nga naay date nga mobalik ang Ginoo. So magbantay tan ayaw mong tuo ang mga tawhana. Bisa si pastor moingon nga mukurog ra ani. Wah. Gipadahigan ko sa Ginoo mobalik sa tesa. Wah, pastor kalit. Hinay wifi. Mabalik siya sunod tuig, mga February 14. Valentine's Day maron. So may ana ganis pastor, magbantay na ta kani si pastor false prophet na gini. Napasmo na ni siya sige fasting. O bitaw no? Magbantay ta igsoon pag naga na moingon nga tawo na i-date ni mobalik ang Ginoo false prophet na nasiyado sa badlungon. Basig napasmo na kadoy. Nay saging adto nga kuan giprito adto tag 15 atong tabilaran ang pagkanon. So magbantay ta mo ni mga false prophet pag moingon gani sila nga ay dili mo balik si Kristo. Dili matapos ning kalibutan ay magtuo nang gitawag nga tribulation, wa impierno. Pag ang simbahan gani moingon nga nang wa impierno, walay judgment, false prophet puna sila. Nay mga pundok ngay nga na. Kung kay bawo lang mo, moingon na sila nga wa impierno. Kung mamatay kuno ta mawara ta kalit. God mawara kalit niya. Basta wala ra ta. Murag wa tay ni exist. Mo sila kay baata padong
Iglesia ni Kristo ba na or Jehovah? O nakalimot kung unsa ni pagtulunan. Pero kanang Jehovah, magsangyaw na sila kay ilang pagtulunan nga pag di ka mo sangyaw sulod sa 24 pila ka oras mudong kas impierno kuno. Mo na sila dili na sila magsangyaw, bahalag maglakaw-lakaw ra na sila, magtindog na sila sa plaza, mga naana dito, sangyaw na para nila. Ilang gituhan pag di sila mabuhat ana maimpierno kuno sila. Kung Iglesia ni Kristo lagi to katong dili kuno mo di ka maimpierno, wa ra ka kalit. Napay mga pagtulunan nga pagdautan ka kaayo mahimo kang hugaw. Di na kumusulti kung sa nga hugaw. Pero tarong-tarong ka pagkatao, mahimo kang butterfly, mahimo kang ngalibang mana ba mo ilang pagtulunan. Mana mingon sila, wala si nanay man ni wala na paramdam si nanay dako si lolo na kadako-dako nga libang bang. Ay magtuo na kaya kanang namatay didto na sa langit. Naok-ok, kalabas si pastor ni naok-ok, kaya bugi-bugoy mo ito nga pastor. Nga makita kaghugaw, hala si kuhan eh. No, las baho, ay magtuwa na, oy. Di ni sila tinuod. Oo, na, og mamatay ka nga wakay Kristo, ato kas impierno, pero nangangagad ka sa Ginoo, langit ka, ay magtuwa na nga mubalik kas kalibutan nga. Kung suyusuri kas kalibutan, di na tinuod. Si Satan na nagpakakahoy-kahoy ra na siya. So, nagasinabot ang tanan mo ni mga false prophet na noon, prophet. Pag mayon gani sila nga si Kristo dili makaluwas mo na false prophet po na sila. Nya kani mga false prophet gamito nila ang simbahan para makakwarta sila. Kabantay mo sa Pilipinas. May darakpan Christian na ba to siya sa una? Nalimbungan guro sa espiritu ba nga di-claim niya nga siya kuno ang ikaduhang Kristo. Ito si Pastor Kibuloy bitaw. Luoy lang kayo kay Christian bito siya sa una. Pero good na to. Nangalagad sa Ginoo kanang mumuali aning kuan. Born again Christian to siya sa una. Nya sila manggod ang ilang way sa pagtulon-an ilang doktrina is Pentecostal. Sige og fasting, nagfasting kuno siya 40 days. Nya pag human nagfasting, mumilagro man pud to. Nasa gasa nga moayog mga tao. Nasa gulas pasmo siguro nalimbungan sa kaaway, yang gi-claim nga siya na kuno ang Ginoo. Nadagan kay mga membro mo simba niya, grabe gi-interview pa siya. Kung ikaw si Jesus, nakalakaw na ba kas tubig? Wala pa. Nakabanaw o patay? Wala pa pod. Nakato mga silingan nimo tong palibot nganong man imo tabangi. Wa man ko English Ginoo. Libog gyud itong interview. Ikaw kay Ginoo nganong So gi-claim niya nga siya ang Kristo. Nakaroon kinapriso man siya. Mingon po mga membro nila nga, ay, anak mo po si Jesus po, gipriso po sa una. Magbantay tayo igsoon kay si Kristo, ingon ang atong pagtulunan nga, si Kristo mubalik siya sa panganod, makakita tanang tao, ingon ang Bible. Ingon ang Matthew 24 o ingon ang Revelation chapter 1. Tanang tao makakita, nagbalik ni Kristo. Nya kay taga Pilipinas man siya. Ang Kristo nga nalansang sa cross, dili taga Pilipinas, dili taga Bohol, dili taga Mindanao, taga Nazaret, taga Bethlehem. Manabag na mo claim gani nga dili taga didto, dagan gani mga Amerikano nga nag-claim nga sila kuno ang Ginoo. Pero dili gani taga kuan, pero ang pagbalik man gud niya makakita tanang tao sa panganod. Manag dili gani gikan sa panganod ay mugtuo. Basi may helicopter sunod ba? Nana ko, gangang napabitay dito. Alam mo, gibitay sa helicopter, di na, tinood ay magtuho na. Amen. Inay, mo tapat, babantay lagi. Okay, so, kaning mga false prophet, mayingon po na sila nga ayaw og talikod sa simbahan. Ay, talikod simbahan, ayaw og talikod sa sala. Nagani mga tao nga simbahan karon nga ang ilang iwali puro ra pagdasig, puro ra lipay-lipay. Pero kaning simbahan na gani wa gani gawali og talikod sa sala, magduda na kadaan. Nagwali man guros pastor no. Nabiya sa sala no. Dili man gani kay obvious pero at least gibadlong jud ta nga mabiya dito sa sala. Basag Bible biya sa sala. Mo ni mga false prophet. So magbantay tayog soon kay daghan na kaayo mga bulaang propeta ingon ng Matthew 24:11. Maraming bulaang propeta ang litaw at kanilang ililigaw ang marami. Yan ang 1 John
chapter 4 verse 1, subukin ninyo ang mga espiritu kung sila'y Diyos, sapagkat maraming bulaang propeta ang lumilitaw sa sanlibutan. Mo na magbantay gyud takin sa atong ginapaminaw kay di tanang mga nagwali Kristo tinuod sila nga iya ni Kristo, basta gigamit pud sila. Pero ang false prophet, mo ni siya ang judgment karon, aritas mga judgment hapit na gikumhuman, promise. Na judgment nilang tulo. Ang katapusan ng Antichrist, ingon ang Revelation 19, atong ablihan niya, Revelation 19 verse 19 to 20, unsa may mahitabo aning tulo ka kontra nato. Gipadayag 19. Mo ni mahitabo nila igsuon sa umabot nga mga panahon. Asa man ni sila o sa umabot nga panahon. Antos ang tahapit na kita mahuman. Gipadayag 19, ingon ang 19 hangtod sa 20. Unya, nakita ko ang mananapog ang mga hari sa kalibutan, lakip ang ilang kasundaluhan nga nagtigom arong pagkigubat kaniya nga nagkabayo sa puting kabayo o iyang kasundaluhan. Verse 20, nadakpan ang mga mananapog ang bakakong propeta nga naglimbong naghimog mga milagro tubangan sa mananap, pinaagi sa maong mga milagro, nalimbungan niya agadtong nagpatikan sa patik sa mananap, o katong isimba sa larawan sa mananap. Ang mananap ug ang bakakong propeta gitambog nga buhi ngadto sa linaw nga kalayo nga nagdilaab nga asupre. So, hangad ni pastor, ang Antichrist katong mulingkod dito, magari-hari sa temple, ug ang false prophet ingon ang anak nga verse pod, itambog sila sa impyerno. Okay, si Satan, unsa may tabo ni Satanas? Gipadayag 21 hangtod sa 3. Unya, nakita ko ang usa ka anghel nga mikunsad gikan sa langit, nagdala sa dakong kadena og yawe, alang sa bungaw nga dili matugkad. Gidakop niya ang dragon. Sa ganin dragon, si Satanas. Ang karaang bitin nga mao ang yawa o Satanas o gigapos kini sunod sa usa ka libo ka tuig. Pero basahon nimo ng verse 7 hangtod 10. Tapos sa usa ka libo ka tuig buhian si Satanas gikan sa bilangguan, unya suruyon niya ang aritas verse 9 na lang, mikatap sila sa tibuok kalibutan o gilibutan nila ang kampo sa katawan sa Dios o ang syudad nga iyang gimahal. Apan may kalayo nga gikan sa langit nga milaglag kanila. Ang yawa nga naglimbong kanila gitambog usab ngadto sa linaw nga kalayong og asupre, diin gitambog ang mananap ug ang bakakong propeta. Didto sakiton sila adlaw ug gabi hangtod sa kahangturan. Amen. So karon ila paning panahon karon. So nang limbong si Satanas, kaning mga bulaang propeta o kaning the Antichrist, pero maabot ang panahon igsuon nga itambog sila sa kalayo sa impyerno. Actually, kaning impyerno gidesign gini siya para ginila, para ni Satanas o mga demonyo. Munang dili man sila ganahan nga sila rin na didto, munang maningkamot sila ang mga tao nga gibuhat sa Ginoo, maapil po didto. Luoy lang gid kaayo ba. Daghan sila ka pangutana, pastor, nganong gi-allow man si Ginoo na. Pero ang ako lang tambag sa inyo igsuon, ingon nga nangalagad sa Ginoo. Kining mga lagad taunang una, mga lagad kita og musunod ka ni Kristo igsuon. Amen. Galibog pa ka karon pero masabtan ni mo na mangita jud kag pamaagi. Muna ako mong gi-encourage nga pangita gid mo pa amaagi nga ang inyong mga minahal sa kinabuhi, atong minahal sa kinabuhi masangyawan gyud sa gospel. No, di ko ganahan nga masigir tag simba diri igsuon. Nga sige tag simba lipay tagatare malangit dili. Dapat na kay kasing-kasing kung gihigugman imong minahal sa kinabuhi, sangyawi sila, no? Dili lang kasi pastor imong gisaligan nga pastor sangyawi akong papa. Mangitag pa maagi igsuon nga makasangyaw gid nila kay luoy pud sila maapil sila didto, itambog sa way katapusang pag-antos baya to. Ikaduha, saligtas Ginoo igsuon. Kay ingon si Thomas Aquinas, God permits evil to exist in order to bring about the greater good. Gitugutan sa Ginoo ning mga daotang mga pangitabo igsuon kay naay rason gid ang Ginoo. Naay rason si Lord kanong gitugutan niya. Ang ato lang musalig ta niya. Amen. Mo nang giyawag jud man akong tanan kit dako tang tulubagon gid si Ginoo ani, manubag ta sa Ginoo nagka judgment. Mao ni akong iwali nagka next Sunday kaning kabahin sa duha ka klaseng judgment kaning bema o kaning white throne. So manubag ta sa Ginoo igsuon ko
giunsa na to pag wali ang kamatuoran. Ang taga China gani karon, ang taga North Korea naningkamot taon sila og sangyaw sa kamatuoran para lang masangyawan ang ilang minahal sa kinabuhi. Ingon ang Mateo 24 nga ang gospel masangyaw sa tibuok kalibutan unya mobalik na ang Ginoo. Abi nako og walay Christian sa mga nasod nga dili makasud ang Christianity. Pag study na mo gahapon ani aging semana pag Biyernes, dito na ko na discover nga naa dahang Christian di ay tanang kalibutan naa day Christian. Research na ko sa GPT tinuod ba kaning gingon ni kuan professor. Wala ka, naa day Christian tanan no. Nagani taga North Korea nga naming nakagawas nga didto nagsimba sila ilalom sa tanang tunnel ra ba. Memorize nila ang Biblia, maghilak gid sila nga di sila kasimba. Memorize nila ang Bible, di na sila magamit og Bible ingon to pastor nga Amerikano kay let's open our Bible. Ya, may mga Bible gini sila. Ingon to sa kamimbro pastor, memorize na naman Bible. Nga na sila ka-devoted sa Ginoo. Ngano man, nga na ilang gugma sa Ginoo ba? Pila sila ka oras magsimba? 8 ka oras. Kita diri, pila man? 30 minutes sa ganing wali. Kay, mas pastor eh. Kay, mas pastor. Ay mo kabalaka kay malangit ha. Sige tagsimba didto. Di na ka maka-ML didto, di na ka maka-tanaw salida. Di na ka magtanom dito, di na ka manglaba, di na gyud. Simba na ka sa Ginoo sir no, practice tadaan karon. Kaysa nang magantos ka I mean maglipay-lipay ka karon, magantos ka sumabot, may na lang magantos ka daan karon nga maglipay ka sa mabot nga panahon. Amen. Antos-antos ra gid ni para masantos. Sino man gingon nila? Malangit gitang tanan, nakantos ta karon sa paglikay sa sala, nakantos ta sa paglikay sa limbong sa kaaway. Pero ayaw kabalaka igsoon. Kauban sa tong pamilya na atay kadaugan diha ni Kristo. Mo nang magbantay ta, dili lagi ang imong tapa, dili si pastor ang imong kontra, dili ang imong mamagpapa. Ayaw awayan ng mga tao nga nahigugma nimo pag-ayo, panggaa sila og iampo. Amen. Kaya ang atong kontragin sa ganito, Satanas, ang anti-Kristo o ang mga bulaang propeta.